Good day mga kabikaming. Meron tayong kapatsak na nagtanong kung paano daw ba ako naglilinis ng bike. So ang video na to ay para sa kanya at iba pang nagtatanong kung paano maglinis ng bike. Ito yung mga gamit na kakailanganin ko sa paglilinis. Isang timbang malinis na tubig pambanlaw, car wash glove, at spray bottle na may diluted dishwashing liquid. Ang unang kailangan gawin natin ay alisin muna yung mga nakakabit na accessories na madali lang tanggalin. Bags, rear fender, ilaw at bottle cage. After ko matanggal ang lahat ng ito, ay isprayan ko na ng dishwashing liquid ang halos buong bike. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing no worry like a wedding gown. Your body's on time, your body's on time. Hindi ko na-isprayan ang mga parts na hindi naman marumi like stem, handlebar at saddle. Hindi ko na rin isprayan ng cogs, chains at disc brake rotors dahil hiwalay ang paglilinis ko dyan. Meron na rin pala akong hiwalay na video tungkol sa paglilinis ng disc brake rotors at cogs. After ko ma-sprayan ang mga parts na gusto kong linisin, ay ibababad ko muna ito. Hindi ko muna gagalawin ng ilang minuto. A few minutes later. After a few minutes ay isnut ko na ang car wash glove at isinawsaw ko ito sandali sa tubig at sinimulan ko ng scrub nitong very gentle na car wash glove. Maganda ang car wash glove na ito dahil hindi ito nakagasgas ng surface, subalit kaya nito magtanggal ng dumi. Nagsimula ako dito sa likod na wheel set dahil ito ang una kong inisprayan na part. Kung mapapansin mo, every once in a while ay inilulubog ko sa tubig ang glove nang sa ganun ay matanggal yung mga nakukuha nitong dumi. Napaka-practical ng car wash glove na ito dahil lahat ng mahimas mo with this ay talagang nalilinis. After pala nito ay binadlawan ko rin ito ng tubig using the soaking wet car wash glove. Hindi ko na ito pinunasan ng tuyong basahan dahil maaraw na at malakas pa ang hangin, kaya natuyo na siya agad. Pero kung hindi maaraw sa inyo, makabubuting punasan ng malinis na tuyong basahan. Ang isinunod ko namang linisin ay ang kadena. Dahil quick cleans lang talaga ito, pupunasan ko na lang ito ng malinis na basahang tuyo. At kung pansin nyo na maraming buhangin na nakadikit, makabubuting gamitan mo muna ito ng brush o lumang toothbrush bago mo punasan ng basahan. In this case, hindi naman mabuhangin kaya punas-punas lang ng basahan. Pansinin nyo rin ang pulley wheel sa RD at chainring kung meron mga namumong dumi. At kung meron, ay dami mo na rin sa pagpupunas. But in this case, ay hindi naman marumi ang chainring at pulley wheels ng RD. Thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to
sinisipag ka naman at di mo naman gagamitin agad ang bike mo, pwede mo ring kalasin ang kadena at ilubog at i-shake mo ito sa garapon ng diluted dishwashing liquid. Be clean and meet everything on time. Take a minute, catch your Then ibabad mo ito ng mga isang oras or pwede ring overnight. Ang iba ay gumagamit ng diesel bilang pambabad, pero may isang bike mechanic ang nagsabi sa akin na medyo harsh daw ito sa surface ng kadena. Kaya mas magiging prone sa kalawang ang kadena mo kung ito ang gagamitin mo. Kaya dishwashing liquid na lang palagi ang ginagamit kong panlinis ng maruming chain. Habang nakababad ang kadena, ay samantalahin mo na ring linisin ang RD, cogs at chainring. Mas madali itong linisin kapag walang kadena na nakakabit. Matapos ang isang oras, ay i-shake mo ulit. Pero ito ay inabot ng overnight ang pagbabad. Kung mapapansin mo, ay na-unplug na ang maraming nakakapit na dumi. Matapos ito, ay ilubog naman ito sa malinis na tubig at i-shake upang mabanlawan. Kung mapapansin mo sa pagbabanlaw, marami pa rin natatanggal na dumi. Ulit-ulitin mo lang ang pagbabanlaw sa malinis na tubig hanggang lumino na ang pinagbanlawan. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Matapos ito ay maaari mo nang patuyuin. Punasan ng malinis na tuyong basahan o paper towel at hayaang nakasampay para siguradong matutuyo. Kapag tuyo na, ay maaari mo na itong ikabit sa bisikleta upang malagyan ng chain lube. Huwag kang gagamit ng ibang oil bilang chain lube dahil yung ibang oil tulad ng sewing machine oil ay medyo harsh sa surface ng kadena na magdudulot ng mabilis na pagkalawang nito. When everything starts to fade, I'm back like it's yesterday. What it all comes end. Balik naman tayo dito sa aking SGM. Ito ay 116 links, kaya 116 links din ang aking papatakan ng chain loop. Magsisimula ako sa missing link para siguradong hindi ako lalagpas. Tigi isang patak lang bawat link. I'm using a generic chain oil na nabili ko lang sa Shopee. Sa mga branded chain oil like Zephal, meron ka makikitang dalawang klaseng chain loop. Meron pang rainy or wet season at meron pang summer o dry season. Tulad nitong Zephal na merong pro wet, yan ang kanilang pang tag-ulan at meron din silang pro dry. Yan naman ang kanilang pang dry season o pang summer. Kung kaya naman ng bulsa mo yan, mas mabuting yan ang bilhin mo kasi halimbawa kapag tag-ulan at basa ang kalsada at ang gamit mo ay pro wet na chain lube, hindi ito basta-basta mawawash off ng tumatalsik na tubig baha. At kung pro dry naman ang gamit mo during dry season, ang kadena mo ay hindi magnet ng alikabok at mga pinong buhangin. Hindi ito basta-basta kakapitan ng mga dumi. Itong gamit ko ngayon ay parang middle ground lang. So this will not be as good compared sa pro wet kapag tag-ulan
At di rin to ganda compared sa Pro Dry kapag dry season o summer. So pag sweldo ko ay bibili rin ako ng dalawang klaseng chain tube na yan para mas maalagaan ko ang aking mga kadena. So matapos ko mapatakan ang bawat link ay hayaan ko muna itong lumipas ng mga ilang minuto o kahit isang oras para mag-penetrate sa kaloob-looban ng kadena ang chain oil. Ang gagawin ko ay padadaanin ko sa lahat ng cogs ang kadena upang ito ay makalog at upang manuot ng oil sa loob ng kadena at ma-check ko na rin kung nakatono pa ba ang kampiyon nito. Another time around the block, I loved you around the clock. Break of dawn, might as well be A few minutes later. What I usually do ay pupunasan ko ang excess oil dahil ang excess oil ay magiging magnet sa alikabok. So dahil tuyo naman ang kalsada at lupa ngayon, pupunasan ko na to. Pero kung iraride mo ito sa ulan o sa may baha o basang kalsada while using this regular chain lube, huwag mo nang pupunasan ng excess oil para may kaunting protection ng chain sa mga tilansik. out for fun. You could be the one. Remember the start when you're breaking my heart again like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? Back like it's yesterday. What an awful sense. Would it matter? So eto na siya. Ready na sa susunod na vlog ang bike check. So ganito na lamang po. Kung meron pa kayong mga katanungan, just comment down below. This is Becoming Cyclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching. Bang!